Magandang araw po. Assalamualaikum. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Welcome po sa Aral 101 page kung saan po pag-aaralan po natin ang Arabic grammar. So, sa Arabic grammar po ay meron po tayong mga tinatawag na al-harakats at salasa or yung tinatawag sa English na the three vowel markings. Tatlo po yon na harakats na ginagamit upang mabasa po natin yung mga salita sa Arabic or yung mga words na ating binabasa. So, yung tatlo na po yan po ay patha, or makikita po natin yan sa ibabaw ng letra. Yung damma, makikita po din po natin yan sa ibabaw ng letra. At yung kasra. Yung kasra po, ito po ay makikita natin sa ilalim ng letra ng Arabic. So, halimbawa, meron pong gagamit po tayo ng letrang ba. Ito po ay letrang ba. Arabic letters po to. Arabic letter po to. Letter B. Or ba sa Tagalog. So, yung patha po, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung patha ay makikita natin sa ibabaw or nasa itaas ng letra. So, kung isusulat po siya ay ganito. Yan. Ang katumbas niya po sa Tagalog ay vowel na a. Ganito po. A. So, mababasa na po natin. Ang basa po natin ay ba. Yan po yung patha. Patha po yan. So, yung damma naman po, gamit naman po tayo ng ba. Yan. So, yung damma, katulad na sinabi ko rin po kanina, nasa itaas din po siya ng letra. Kung isusulat po ay ganito. So, magiging basa po natin siya sa kanya ay bu. Yung equivalent niya po sa Tagalog ay yung vowel na u. Bu. So, kung isusulat mo siya ay ganyan. So, yun po ang damma. Yung kasra naman po, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nasa ilalim po ng letra yan. Gamit naman po tayo ng litrang ba. So, ang equivalent niya po sa Tagalog ay I. I po yan yung equivalent niya. Kung isusulat po sa Arabic, ay ganito. So, yan po ang kasra. So, meron po tayong patha na makikita natin sa ibabaw ng letra. Ganito po yung pagkakasulat sa kanya. At damma sa ibabaw din po ng letra. Ganito po yung pagkakasulat sa kanya. At yung kasra ay nasa ilalim. Ganito po yung pagkakasulat sa kanya. Kaparihas po siya ng patha. Yung nga lang, pagkakaiba nila, yung patha po ay nasa ibabaw at yung kasra ay nasa ilalim. So, hanggang dito lang po muna. Marami pa po tayong pag-aaralan. Marami pa po tayong mga sign or mga palatandaan na ginagamit sa Arabic upang mabasa po natin ng maayos yung mga salita sa Arabic. So, dito lang po muna, tatlo lang po muna ang al-harakats at salasa or yung the three vowel markings sa Arabic. So, maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muling pagkikita. Ma'assalama. Ilal liqa.